Jamie, magandang araw sa inyong lahat mga kakonfesyon. Isang hapon o gabi na naman na puno ng mga kwentong sumasalamin sa totoong buhay ang ating pagsasaluhan. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Jessa, isang simpleng babae na nagmula sa isang mahirap na pamilya. Dahil sa tindi ng kakapusan at sa kagustuhang makatulong sa aking mga magulang, napilitan akong mamasukan bilang isang kasambahay. Masasabi kong sinwerte naman ako sa napasukan ko. Ang Pasqua family. Napakalaki ng bahay nila, Miss Jamie. Paano ba namang hindi? May-ari sila ng iba't ibang mga sikat na hotel at restaurant. Maliban sa magandang pasahod nila sa akin, napakabait din ng trato nila sa akin. Hindi nila ako ipinamukha na isa lamang akong katulong. Isang umaga, habang nagpupunas ako ng mga mamahaling gamit sa sala, narinig kong pamilyar na yabag ng paa pababa ng hagdan. Morning, Jessa. Bati sa akin ng panganay na anak ng mga Pasqua, si Sir Jared. Si Sir Jared ay 25 years old na noon. Medyo matanda lang ako sa kanya ng 2 taon dahil ako'y 25 na nung mga panahon na yon. Gwapo, matangkad, at may taglay na karismang mahirap hindi mapansin ng sino mang babae. Morning, sir. Mag-breakfast ka na po ba? Ipaghahanda kita. Tanong ko naman, habang hawak ang basahan, pilit na pinapakalmang tibok ng puso ko. Kopi lang, nakangiting sagot niya, bago naglakad patungong kusina at naupo sa mataas na upuan malapit sa counter. Agad ko naman siyang ipinagtimpla ng kape. Imbes na uminom lang at umalis para sa kanyang mga negosyo, tumambay pa siya sa kusina habang pinapanood akong gumalaw. Doon nagsimulang mga simpleng kwentuhan namin. May gagawin ka mamayang gabi, Jessa? Bigla niyang tanong, habang pinapaikot ang kutsarita sa kanyang tasa. Napatigil ako sa pag-aayos ng mga plato. Wala naman po, sir. Bakit po? Samahan mo ko. Mayroon lang akong pupuntahan. Aya niya sa akin nang may mapaglarong ngiti sa mga labi. Agad naman akong pumayag, Miss Jamie. Wala naman sa akin ang lahat ng iyon eh. At hindi naman iyon ang unang beses na nagpasama siya. Madalas niya akong isama kapag malalayo ang lakad niya. Para lang daw mayroon siyang kakwentuhan sa biyahe at hindi siya antukin sa pagmamaneho. Nang sumapit ang gabi, nagbihis ako ng simpleng maayos na damit. Inabangan ko siya sa tapat ng garahe. Pagkasakay ko sa kotse, hindi ko napigilang magtanong. Sir, saan po ba talaga tayo pupunta? Mayroon lang akong importanteng meeting. Maikli niyang sagot, sabay pakawala ng matamis ng ngiti. Pumunta kami sa Bataan. Medyo 2 oras din ang naging biyahe namin. Habang nasa daan, walang humpay ang kwentuhan namin. Tinatanong niyang tungkol sa buhay ko, sa mga pangarap ko, at kung anong mga paborito kong bagay. Pakiramdam ko nga, nung mga oras na iyon, hindi ako isang kasambahay na kasama niya, kundi isang malapit na kaibigan, o baka higit pa. Subalit pagdating namin doon, iniwan niya ako sa isang marangyang hotel. Sabi niya, doon muna ako magpahinga dahil gabi na't mayroon lang siyang kailangang kitain ng kliyente. Miss Jamie, hindi naman sa pagmamayabang, pero maganda naman ako. Maputi, makinis ang balat, at magandang hubog ng katawan. Sa totoo lang, marami din namang nagnanais na manligaw sa akin sa aming probinsya at maging sa mga karatig lugar. Pero lahat sila ay hindi ko sinasagot. Bakit? Dahil pare-pareho lang kami ng status sa buhay. Mahirap. Gusto ko kasing umangat, Miss Jamie. Ayokong manatili bilang isang maid habang buhay. At sa tuwing tinitignan ko si Sir Jared, lihim akong umaasa na baka siya ng susi sa pagbabago ng kapalaran ko. Noong gabing iyon sa hotel,
habang nakahiga ako sa malambot na kama. Pumasok sa isip ko na baka unti-unti nang lumalapit ang mga kalooban namin sa isa't isa. Pagkatapos ng meeting niya, ay agad din naman kaming bumalik ng Maynila. Bago ako bumaba ng kotse, may inabot siyang sobre sa akin. Jessa, bayad ko sa pagsama mo sa akin ngayon. Nahiya ako bigla. Wag na po sir. Ayos lang naman po talaga sa akin. Kasama naman po iyon sa trabaho ko. Kunin mo na, para sa puyat mo yan. Giit niya. Kinuha niyang kanang kamay ko. Hinawakan nito ng matagal. At marahang inilagay ang pera sa aking palad. Ang init ng mga kamay niya ay tila gumapang sa buong katawan ko. Mula noon, naging madalas ng pagsasama namin sa biyahe. Palagi niya akong isinasama. At ang palagi niyang dahilan sa kanyang mga magulang ay para may katulong siyang gisingin siya kapag inaantok sa daan. Miss Jamay, lumilipas ang mga linggo at buwan. Unti-unti akong nahulog ng tuluyan kay Sir Jared. Akala ko nga ay pareho kami ng nararamdaman dahil ako palaging hinahanap niya. Kapag malungkot siya, sa akin siya naglalabas ng sama ng loob. Kapag masaya siya, akong unang nakakakita ng mga ngiti niya. Dahil sa dalas ng pagsasama namin, nakakahalata na rin ang ibang kasamang katulong sa mansyon. Isang hapon, habang naglalaba kami ni Lily, bigla niya akong siniko. Hoy, Jessa, huwag mo kaming kakalimutan ha, kapag ikaw ang nakatuluyan ni Sir Jared Panunokso niya, habang nakangisi. Oo nga, dugtong pa ng isa naming kasama, na si Iseng. Iba talaga kapag magandang kutis Mabilis makakuha ng malaking isda. Sana all na lang talaga, Jessa. Paambo naman ang swerte. Nahihiyaman at kinakabahan. Pilit ko silang sinuway. Uy, ano ba kayo? Hindi yan totoo, no? Kailangan lang talaga ni Sir ng kasama si biyahe para hindi maaksidente. Huwag nga kayong mag-isip ng kung ano-ano. Baka marinig kayo ni Mama Maribel. Mapalayas pa ako dito. Pero sa loob-loob ko, Miss Jamay, nagdiriwang ang puso ko dahil sa mga nakikita ko, sa mga hawak niya sa kamay ko, at sa mga titig niyang tila may ibig sabihin. Naniwala ako. Naniwala ako na gusto rin ako ni Sir Jared, na may pag-asang isang tulad ko na maging reyna ng buhay niya. Hanggang sa dumating ang isang araw na muli kaming pumunta sa Bataan dahil sa isa na namang meeting niya. Pero sa pagkakataong ito, hapon kami umalis ng Maynila. Mayroon na palang biniling rest house o bahay si Sir Jared doon sa Bataan, kaya hindi na kami sa hotel nagpunta. Doon niya ako pinatambay habang hinihintay siya. Isang gabi, Miss Jamay, doon lubos na nagbagong buong mundo ko. Dahil sa tindi ng init ng panahon noong gabing iyon, nagpasya akong maligo muna sa banyo ng rest house para mapreskuhan. Habang nagpapatuyo ako ng katawan at nakatapis lang ng tuwalya, laking gulat ko nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. Pumasok si Sir Jared. Amoy alak siya at halatang lasing na lasing. Halos mawalan ako ng tinig sa gulat. Akala ko nung una ay hindi niya alam na nandoon ako, kaya agad kong tinakpan ang katawan ko. Sir Jared, may tao po. Lumabas po muna kayo. Pakiusap ko habang nanginginig. Ngunit hindi siya lumabas. Tinitigan niya ako gamit ang mga matang mapupungay at puno ng pagnanasa. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. Miss Jamay, sa bilis ng mga sumunod na pangyayari, tila nawalan ako ng lakas para lumaban. Ang totoo niyan, dahil sa mahal ko siya at matagal ko nang pinapangarap ang pagkakataong ito. Hindi ko na naawat pa ang nararamdaman ko. Hinayaan ko ang sarili kong tangayin ng agos ng emosyon. Doon, nagtagpo kaming dalawa ni Sir Jared. Kinaumagahan,
Nagising akong mag-isa sa kama. Kinabahan ako, pero nang magkita kami sa kusina para mag-almusal, hinalikan niya ako sa noo na parang walang ibang tao sa paligid. Dahil doon, pumasok sa isip ko na girlfriend niya na ako. Nagpatuloy ang ganoong setup namin, Miss Jamie. Masasabi kong kahit hindi na siya lasing, tuwing kami lang dalawa sa rest house o kapag may pagkakataon sa mansyon, may nangyayari sa aming dalawa. Naging magkasintahan kami sa likod ng mga saradong pinto. Sana naman ay huwag niyo akong sisihin, Miss Jamie. Dahil napakabait niya. At palagi akong pinapakitaan ng motibo. Inisip ko talaga na ako ang taong mahal niya. At ang katayuan ko sa buhay, ang tanging hadlang kaya hindi niya ito mailabas sa publiko. Kaya nagtiis ako. Naging sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto niya. Dahil sa pag-asang isang araw, iyaharap din niya ako sa pamilya niya bilang katuwang sa buhay. Ngunit ang lahat ng binuo kong pangarap ay gumuho sa isang iglap. Dumating ang araw na tuluyang nawasak sa aking puso. Isang gabi, nagmamadali ang lahat sa mansyon. Nagpahanda si Ma'am Maribel, ang ina ni Sir Jared, ng isang marangyat espesyal na dinner. Sabi nila, mayroon daw napakahalagang bisita na darating ang pamilya. Wala akong kaalam-alam sa kung sino ito. Masaya pa akong tumutulong sa pag-aayos ng lamesa. Iniisip na baka ito ng gabi na may magandang balita para sa amin ni Sir Jared. Habang sa bumukas ang malaking pinto ng mansyon, pumasok si Sir Jared na may kaakbay na isang napakagandang babae. Ang porma nito ay halatang mayaman. Bihis na bihis, may mamahaling bag at kitang-kitang taas ng pinag-aralan. Ma'am, Dad, si Kylie po, girlfriend ko. Masayang pakilala ni Sir Jared sa babae habang nakangiti ng malawak ang kanyang mga magulang. Miss Jamie, nung marinig kong mga salitang iyon, parang binuhusan ako ng isang timbang malamig na tubig. Nabingi ko sa palakpakan at tawanan nila. Ang puso ko ay tila pinipiga sa sobrang sakit. Girlfriend? Akala ko ba ako ang girlfriend niya? Dahil sa lahat ng mga nangyayari at pinagsaluhan namin sa gabi. Kahit na sobrang sakit at gustong gusto ko ng humagulgol, hindi ko iyon ipinahalata. Pinunasan kong mga luhang nagbabadyang pumatak at nagpatuloy sa pag-aasikaso ng pagkain. Trabaho pa rin ako, Miss Jamie. Tiniis kong makita kung paano asikasuhin ni Sir Jared, ang babaeng legal na nagmamay-ari ng puso niya. Habang ako ay nananatiling tagasilbi sa sulok. Hindi ko kinayang sakit na gabi-gabi kong nararamdaman habang nakikitang mga larawan nila ni Kylie na magkasama. Kaya isang hapon, nang muling magkaroon ng pagkakataon na kami lang dalawa ni Sir Jared sa kusina, habang maalis ang kanyang mga magulang. Nilapitan ko siya. Hindi ko na napigilan ang sarili kong magtanong. Sir, ano yung nangyari sa atin ng mga nakaraang buwan? Naguguluhan at umiiyak kong tanong habang nakatingin sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa akin, pero walang bahid ng pagmamahal o pagsisisi ang mukha niya. Malamig ang kanyang mga mata. Kalimutan mo na yun, Jessa. Simpleng sagot niya habang inaayos ang kanyang relo. Magsesend ako ng pera sa bank account mo. Don't worry, hindi ko naman babaliwalain o kakalimutan kung anong meron tayo. Sapat na siguro yun para sa'yo, no? Parang sinampal ako ng katotohanan. Umiyak ako lalo ng lumaon. Hinawakan ko ang braso niya at nagmamakaawa. Pero Sir Jared, mahal kita eh. Sabi mo, kaya mo ako laging kasama kasi mahalaga ako sa'yo. Nagmamakaawa ako sa kanya, Miss Jamie. Sinabi ko na hiwalayan niya si Kylie dahil kaya ko namang maging asawa niya. Ngunit imbis na maawa, naghalit lang siya sa akin. Ipinakita niyang tunay niyang kulay. Ang isang mayaman,
at mapagmataas na si Jared Pascua. Huwag kang masyadong ambisyosa, Jessa. Katulong ka lang dito. Isang beses lang yun sa atin nung una. At kung ano man ang sumunod, alam mo kung anong totoong dahilan. Don't cross the line. Galit niyang asik sa akin bago ko tinalikuran at nag-walk out. Doon ko napagtanto kung gaano ko kawalang kwenta sa mga mata niya. Isang laruan na kapag tapos ng pakinabangan at pagsawaan, ay babayaran na lang para manahimik. Dahil sa tindi ng inis, galit, at labis na kahihiyan, agad akong nagpaalam kay Ma'am Maribel kinabukasan. Gumawa ko ng dahilan na may emergency sa aming probinsya at tuluyan na akong umalis sa bahay nila. Pero Miss Jamie, ang akala kong paggalis ko ng mag-isa ay may kasama pala. Mayroon pala akong daladalang alaala ni Sir Jared na habang buhay kong makikita at hindi na mabubura pa. Isang buwan matapos kong umalis sa mansyon at umuwi sa aking pamilya sa probinsya, napansin kong palagi akong nahihilot sumasakit ang sikmura. Nang magpa-check up ako sa tulong ng natitira kong ipon, doon ko nalaman ang katotohanan. Buntis pala ako. Grabe ang naging iyak ko noon, Miss Jamie. Tinatanong ako ng mga magulang at kapatid ko kung sinong ama ng dinadala ko. Galit na galit sila. Pero pinili kong manahimik. Hindi ko sinabi kung sino si Jared Pascua. Dahil alam ko sa sarili ko, kahit lumapit ako sa kanila, hindi rin naman tatanggapin ni Jared ang batang ito. At baka itaboy lang kami ng mayaman niyang pamilya, gamit ang kanilang pera at kapangyarihan. Akong mag-isang naghihirap, Miss Jamie. Nagtiis ako sa mga panlalait ng mga kapitbahay. Nagtrabaho ako ng kung ano-anong marangal na raket para lang maitaguyod at maalagaan ang anak namin ni Jared. Binuhos kong buong buhay ko para sa batang walang kasalanan sa mundong to. Mabilis lumipas ang panahon. Pagkalipas ang 5 taon, isang araw, habang namamalengke ko sa bayan kasamang aking anak, hindi ko inaasahang makakasalubong kong dati kong katrabaho sa mansyon. Si Lily. Jessa, ikaw nga! Gulat na bati sa akin ni Lily, sabay yakap ng mahigpit. Kumusta ka na? Grabe, namiss kita ng masyado. Bigla-bigla ka namang umalis doon nang walang pasabi. Hindi ka man lang nag-iwan ng contact number. Pilit kong ngumiti para hindi niya mahalata ang kaba ko. Mayroon kasing importanteng nangyari sa bahay namin noon, Lily. Kaya kailangan kong umuwi agad at mag-asikaso. Pagsisinungaling ko sa kanya, habang bahagya kong itinatago sa likod ko ang aking 5 taong gulang na anak. Alam mo ba, may balita ako sa iyo tungkol kay Sir Jared. Panimula ni Lily na agad nagpabilis ng tibok ng puso ko. Kasal na siya ngayon kay Ma'am Kylie. Nakakatawa lang isipin, no? Akala natin noon, ikaw talagang type ni Sir dahil palagi ka niyang kasama sa biyahe. Nakinig lang ako habang pilit na nagpapakita ng kawalan ng interes. Pero alam mo, Jessa, parang karma yata eh. Bulong sa akin ni Lily habang palingon-lingon sa paligid. 4 na taon na silang kasal ngayon ni Ma'am Kylie. Pero hindi pa rin sila magkaanak-anak. Stress na nga si Ma'am Kylie. Araw-araw silang nag-aaway ni Sir Jared dahil sa isyong yan. Kulang na nga lang magyera sa loob ng mansyon dahil gustong-gusto na ni na Ma'am Maribel ng apo para sa kanilang mga ari-arian. Pero, ayun nga, wala talagang lumalabas. Miss Jamie, hindi ko na pinatagal ang usapan namin ni Lily. Nagdahilan ako na may kailangan pa akong asikasuhin at nagmamadali ako. Kaya nagpaalam na ako agad sa kanya. Ngayon, Miss Jamie, naguguluhan ang isip ko. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba kay Sir Jared ang tungkol sa anak namin. Sa isang banda, alam kong karapatan ng anak ko na makilala ang kanyang ama. At alam kong ang batang ito, ang kasagutan sa matagal ng hinihiling ng pamilya Pascua. Pero sa kabilang banda,
Hanggang ngayon, napakasakit pa rin ang ginawa niya sa akin. Yung pakiramdam na ginamit niya lang ako para sa sarili niyang aliw. At noong ayaw na niya at nakahanap na siya ng kapantay niya, ay binayaran na lang ako na parang isang basahan. Natatakot ako na baka kapag nalaman nila, ay kunin lang nilang anak ko sa akin at itaboy na naman ako gamit ang kapangyarihan nila. Ano po bang dapat kong gawin, Miss Jamie? Hahayaan ko na lang ba na lumaking anak ko na walang ama? O lalapit ako sa pamilyang bumasak sa puso ko para sa kinabukasan ng aking anak? Hanggang dito na lang po ang aking liham. Nagmamahal, Jessa. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong napakabigat at napaka-emosyonal na kwento, Jessa. Ang pinagdaanan mo ay hindi biro. Ang umibig, magtiwala, mapag-iwanan, at mag-isang magtaguyod ng isang anak sa loob ng 5 taon. Saludo ako sa katatagan mo bilang isang ina. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Jessa? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamie. Hanggang sa susunod nating confession.